Okay, isang mapagpalang araw muli at welcome back. Kamusta kayo mga kababayan? Sana mag-ingat kayo. Ay alam niyo maulan magdamag yung ulan, mabuti tumigil na ngayon, okay? Ito ang mga kababayan napag-alaman ko na ito pala ng mga senador ay kanya-kanyang posisyon na. Meron silang mga tinatarget na mga committee, okay? Unahin natin ito palang Senate President o pagiging Senate President ay pinag-aagawan ni Tito Soto at ni Chis Escudero. Ayon sa ating nababalitaan. Pero may mga report na itong si Tito Soto ay umayaw na daw. Siguro kulang sa numero, alam niya. Kaya umayaw na siya. Ngayon, kung sakali baka ang Senate President sa 20th Congress ay si Chis Escudero pa rin. Okay? Ngayon, ako personally, ayaw ko kay Chis sapagkat sa panahon ni Chis Escudero ay nagkaroon po ng ayuda. Akap ba? Akap? Akap? Ah, ang Senado, di ba, ang namimigay lang ng ayuda ay ang Kongreso, mababang kapulungan ng Kongreso, mga congressman. Pero nitong 2025 aba, meron na rin ang Senado. Kaya nga, ang nangyari, itong 2025 ang budget para sa ayuda ay 26 billion. 21 sa mababang kapulungan, 5 billion sa Senado. Di ba nga nung una, maraming mga senador dyan na maingay, binabatikos itong pinamimigay ng mga congressman ng mga ayuda, binabatikos nila. Nagulat tayo, bigla na lang nanahimik, natahimik itong mga senador. Oo, dahil sila pala nabahagian din ng 5 billion na pang-ayuda. Di mga ungas. Maliban na lamang kay Amy Marcos, kay Bato, kay Robin Padilla, kay Bongo, talagang kontra sila. Talagang talagang consistent sila na ayaw nila ng ayuda. Pero dahil konti lang sila, nakalusot. Bakit? Pinayagan ng Senate President eh. O di ba? Kaya ayaw natin kay Chis dahil diyan. Ayaw natin ng ayuda. Dahil napupunta yan, iba dyan napupunta lang sa kamay ng mga korap. Di ba? Ngayon, ito pa ang ayaw ko kay Chis. Kasi nga, may mga gustong gawin na investigasyon dito mga pro Duterte na senator. Hinaharang ni Chis. Hinaharang. Tapos ito pa, nung nag-iimbestiga si Amy Marcos patungkol dun sa pagdakip kay Tatay Digong kay PRRD, di ba doon sa ginawang investigasyon ay kinontempt itong sila Kanilaw, kinontempt ng committee ni Amy Marcos. Ang ginawa ni Chis, hinarang. Hindi pinirmahan ang contempt order. Tapos, kalaunan, after 1 week, siguro dahil sa babatikos ng taong bayan sa kay Chis, abay, kinontempt. Akala niya naman 2 days lang. Kinontempt pa. 2 days lang pinakawalan. Agad. Di ba? Kaya, doon, tayo po ay tinabangan kay Chis. Nawalan tayo ng gana kay Chis Escudero bilang Senate President. Kaya sana, ang susunod na presidente ng Senado ay independent. Independent para sana hindi niya harangin itong mga committee na gusto mag-imbestiga patungkol sa katiwalian ng Administrasyon Marcos. Ngayon, itong committee ng Blue Ribbon na committee, kaya ang senador na gustong-gusto niyang makuha ito ay si Senador
Rodante Marcolita. Okay? Ngayon, ako gustong-gusto ko na makuha yan ni Senador Marcolita sapagkat si Marcolita, alam ko na iyan po ay galit sa korupsyon. Oo. Mahalaga na makuha ni Marcolita bilang non-Marcos ally ang Blue Ribbon Committee para maimbestigahan itong mga katiwalian na kinakasangkutan ng Marcos administrasyon. Una dyan, ang pumutok nung nakaraan taon, yung flood control projects na pagkalaki-laking issue, pagkalaki-laking budget, na pinagmalaki ni BBM dun sa Quezon, pero dahil nga siguro hindi natin alam ang nangyari, sinubok ng panahon. After na pinagmalaki ni BBM dun sa Sona, after 2 days, bumaha. Doon natin nalaman na itong mga pinagmalaki na flood control projects, useless. Hindi natin alam kung saan. May mga video na naglabasan. Mayroon ako nakitang video na pader sa ilog, wala namang baha, pero bumagsak. Walang baha, bumagsak, walang bakal. Malamang, ampaw, tinipid, kinurap. Kaya mahalaga po na mapunta sa kamay ni Marcolita itong Blue Ribbon Committee para habulin itong mga opisyal ng gobyerno na nagpapasasa sa pera ng taong bayan. Di ba? Mayroon pa itong ayuda na pinamigay ng mga congressman na sinasabi nila ang namamahala niyan, ang namimigay niyan ay DSWD. Di imbestigahan ng DSWD para malaman kung totoo na nakakarating sa tunay na beneficiary itong mga ayuda na ito. Baka may napapunta pala sa kamay ng iyan ng mga politiko. Di ba? Ito pa. Itong issue sa itong issue sa Maharlika funds. Hindi natin alam kung ano nangyari. Bilyon-bilyon din 'yun. Hindi natin alam. Dapat din maimbestigahan 'yun. Itong pagbinta ng ginto, dapat din maimbestigahan 'yun. Ang lahat ng iyon, nabalitaan natin, pumutok sa balita, naibenta na, pero walang nangyaring investigasyon. Kaya mahalaga po na makuha ni Marcolita itong Blue Ribbon Committee para ang lahat nito malaman natin kung may corruption ba o wala. Diba? Mahalaga po yan. Marami mga issue sa administrasyon ngayon na hindi na bibigyan ng pansin para imbestigahan. Iniimbestigahan lang ang Vice President. Di ba? Hindi patas. Di ba? Kaya mahalaga po na independent ng Senado, na hindi sunod-sunuran sa administrasyon, hindi hawak sa liig. Kasi ang 20th Congress, hawak ng administrasyon ang lower house, hawak ng administrasyon ang upper house sa Senado. Kaya ganoon. Kaya ganoon po ang nangyayari. Di ba? Yung mga tinatago, hindi na bubuksan. Okay? Kaya mahalaga na si Marcolita ay makuha niya ang Blue Ribbon Committee. Okay? Ito po, pakinggan po ninyo ang sinabi ni Congressman o Senador Rodante Marcolita. Pakinggan nyo. Maiksi lang po ito pero napaka-powerful ng kanyang mensahe dito.
Yan po, pakinggan po niyo mga kababayan. Pilitin kong ipakiusap kung sino man ang magiging leader ng Senado na ibigay sana sa akin yung Blue Ribbon Committee sapagkat yun ang magiging dahilan para maimbestigahan lahat ang malalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Isa yun kung bakit lalong lumalala ang paghihirap ng ating bansa. Sa lahat ng pagkakataon na merong korupsyon, nawawala yung pagkakataon na magkaroon ng pag-asa ang mahirap. O, ayan. Kaya ipag-pray po natin na mapasakamay ni Senador Marcolita itong Blue Ribbon Committee para matigil na ito mga pangungurap, no? Para malaman natin, maimbestigahan ito mga malalaking issue na nagdaan sa Administrasyon Marcos. Okay? Yan po, mga kababayan, mahalaga po yan.